Hi, magandang araw po sa inyong lahat, and kamusta po kayong lahat? Pasensya na po, late po ang aking reading for today, but I'm glad na nakabalik na po ako. So ngayon po titingnan po natin kung ano po ang first reading of the day nyo. Sana po ay napanood nyo na po ang first, second, and third reading kahapon. Ayan. At ngayon naman po ay titingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day today. Ayan. Buti naman po at kahit papano ay tumigil-tigil na po ang araw, no? Ang ulan. At kahit papano naman po ay hindi na ganun kalakas. Magdasal na lang po tayo para sa mga susunod na araw, sa mga susunod na bagyo ay wala na pong maapektuhang sobra. Okay, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. For success, living beyond means. Sa nakikita ko po dito, pwede na po natin buksan ang ating mga kandila. Parang mahina na po silang lahat. No? Maglalabas po tayo ng bago. Kailangan po natin ng light, no, para sa ating guidance. Yan. So, sa nakikita ko po, may mga bagay po silang kinakaya, no? Kahit hindi po nila kaya, may mga, kaya po sila medyo nagkakaroon ng financial problem dahil nasanay din po ito sa mga magagandang bagay, sa mga bigay mo, sa mga sinanay mo po ito kasi, no? Pero alam mo po, sa totoo lang po, sa nakikita ko naman po dito ay okay naman po, no? Maayos naman po ang pamumuhay niya nung nasa piling mo siya, pero ngayon po talagang gulong-gulo po itong taong to at hinahanap niya po yung mga nakasanayan niya sa'yo. So hinahanap-hanap niya po yung mga bagay na nakasanayan niya sa'yo.
nung kayo po yung magkarelasyon. Hanap niya yung mga bagay na nakasanayan niya nung kayo pa. It may not be material things, it may be yung pag-aalaga mo po, yung pagkikare mo, yung samahan nyo. Pwede rin pong material things, no? Yung ikaw yung nagbihis dito talaga, no? At ikaw po yung talagang nag-alaga sa kanya, no? Pati sa susuotin niya, anong susuotin niya, anong mga kailangan niya, anong problema niya, sinulusyonan mo. Ngayon po, lalo na stress and burnout siya, lalo na po ang taong stress and burned out sa sitwasyon niya, no, lalo ka po niyang naiisip. As a matter of fact, hindi niya nga po alam ano po ang nangyari at bakit ka po nito iniisip-isip sa totoo lang, no? Meron po ako nakikita ditong willpower, no? Nakikitaan ko po na somehow meron po akong nakikita na pilit po itong lumalaban. Pilit niya pong ipinapakita sa araw-araw sa lahat ng tao na makakasalamuha nito na nakakasurvive siya sa buhay, na hindi niya kailangan ng presensya mo, na okay lang siya at hindi niya kakainin lahat ng sinabi niya, ginawa niya. Parang pinalabas niya pa po na siya pa yung galit sa'yo at siya pa po yung umayaw sa'yo, no? Pinipilit niya pa pong ipakita sa tao na hindi po ikaw ang umayaw, kung hindi siya daw ang nang iwan o siya ang napagod sa'yo. It's the other way around, ano? Maling-mali po yung pinapakita niya. Totoo lang, ano? Sa totoo lang po, ang dami po talagang walang mga kasalanan na halos mabaliw sa ginawa sa kanila, no? Sa totoo lang po, masakla po yun, eh, oh. Masakla po talaga. Emotionally immature pa po ang person nyo. Somehow nakikita ko po na very immature pa po kung paano niya po i-handle, kung paano niya po i-handle ang mga bagay-bagay. Talagang makikita mo po na hindi po ito okay, no? Sa totoo lang po, masakla po yung nangyari, no? Masakla po yung nangyari, and somehow I feel that hindi mo po kakayanin, no? Hindi niya rin po kakayanin, rather, kapag ikaw na yung nagpakita talaga sa kanya na wala ka ng pakialam, no? Lalo po siya mabibiter pagka po itong taong to pinakita mo sa kanya na wala ka ng pakialam at all. Well, no, sinasabi ko po, that's the only time na malulungkot po ang person na ito. Hindi niya po kakayanin, sa totoo lang. Distracted po ito. Sabi ko nga po sa inyo, lack of rewards. Wala pong ka-blessing ito na mailap sa kanya ang blessing. Why? Because hindi niya po matanggap sa sarili niya na hindi niya po talaga matanggap sa sarili niya na ganyan po ang nangyari. Na magiging okay ka sa mga susunod na panahon. Na siya yung nang iwan sa'yo, pero ikaw yung magiging okay sa mga susunod na panahon. At siya po yung mai-stuck sa ganito, no? Nakabitaran, no? Bitter po ito, eh, no? Siya po ang mai-stuck sa pagka-bitter niya, no? For some reason, hindi niya maiintindihan bakit ganun yung nangyari. Siya nang iwan, pero siya yung nang iwan, pero siya po yung masasaktan. Mari-reverse po, no? Magkakapalit kayo ng sitwasyon sa mga susunod na panahon, no? Sa nakikita ko po dito, mahihirapan po siya, no, na tanggapin kung ano man po
ang mga hindi niya dapat tanggapin. Ayaw niya pong tanggapin na magiging okay ka. Ayaw niya pong tanggapin na makakabawi ka at makakatayo ka po sa sarili mong paa. Sinasabi ko sa iyo, at yan ang magpapabagsak sa kanya. Alam niyo po ba na ang pag-move on, kung gusto niyo lang po gumante ha, kung gusto niyo pong gumante, living well is the best revenge. Tandaan niyo po yan. Hindi niyo po kailangan isumpa yung tao, hindi niyo po kailangan ipagawa sa akin gawing kumpusa yung tao. Hindi po ganon, ano? Living well is the best revenge. Alam mo po ba yung ano rin ang pinakamagandang reaksyon pag ikaw ang niloko? No reaction is still a reaction, no? Kala mo lang po wala yun, pero alam niyo po ba na ang pinaka-visit sa isang tao na gumawa sa inyo ng hindi maganda, yung makikita niya po na hindi ka na apektado, akala mo po walang dating sa kanya, pero sinasabi ko po sa inyo, meron po, no? Meron po talaga. Connected to the universe, ang lahat po ng nangyayari sa inyo ay nakatadhana sa libro mo, no? Nakatadhana po sa libro mo ang lahat ng nangyari sa buhay mo at marami pa pong mangyayari, no? Kailangan mo lang pong piliin na i-turn yung page sa buhay mo para makita mo po kung ano ang dahilan ng ang pangyayaring ito na nakatadhana sa iyo. Alam niyo po kapatid, everything happens for a reason, ano? Everything, you may not understand it now, pero sisiguraduhin ko po sa inyo na nakatadhana po talagang mangyari sa iyo ang nangyari sa iyo. Sabi nga po ng isang kaibigan ko, never compare yourself with one another because wala na pong pwedeng maging Elena, wala na pong pwedeng maging Sans, wala pong maging pwedeng yung name niya because we are all unique in a different way. Kahit po kambal, sabi ko nga magkaiba pa rin yan. So, kailangan mo lang pong mag-stick, no, sa kung ano po ang pinapaniwalaan mo, kung sino ka. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para mahalin at tanggapin ka ng isang tao, no? Yan, no? Kitang-kita ko po kung gaano mo trinay mag-adjust sa kanya, baguhin ang sarili mo para mahalin ka lang niya. Hindi mo po kailangan gawin yan. For those of you, alam ko, sa sinasabi ko ngayon, may mga naiiyak sa inyo, no? Pero that's true po. Ay, pareho. Emotional immaturity, disappointment, insecurity, rudeness, no? Lahat yan ay naranasan mo at pinipilit mong labanan araw-araw. There is this conflict, rivalry, and competition. Sa totoo lang, sa nakikita ko po ngayon ay marami po akong nakikita dito, no, na marami ka pong nilabanan sa buhay, no, at nalagpasan mo raw po lahat. Kaya sa nakikita ko po, itong nangyari sa iyo is somehow giving you a warning, giving you a sign, no, na kailangan mahalin mo muna daw po ang sarili mo bago ka magmahal ng iba, no? Lagi ka pong napapasok sa panloloko, lagi ka pong naloloko, or kung kahit po hindi sa love life, lagi ka pong naaabuso, no? Lagi ka pong nilalapitan pag hindi mo po napagbigyan, ikaw pa rin po yung masama, no? Or isang beses ka tumanggi sa 10 na pagbigyan mo, masama ka pa rin. Kaya somehow I want you to focus on yourself, no? Mag-focus ka po sa sarili mo. Bakit? Kasi po sa totoo lang po, mas maayos po, no? Mas maayos po na magmahal ka ulit nang meron ka na pong paano ko ba sasabihin? Meron ka na pong wall, hindi naman wall kasi dapat hindi naman ganoon. Pero meron kang sa sarili mo kung hanggang saan ka lang, kung hanggang na sarili mo muna yung mahal mo
bago po, kumbaga hindi ka na buhos, mahal mo na rin yung sarili mo this time, no? Hindi lang panay sila yung mahal mo, but this time naniniwala ako na mamahalin mo na rin po yung sarili mo. Mag-ipon ka po, mag-ipon ka daw po. Siya kasi, pinili niyang iwanan ka, pinili niya yung sarili niya. At somehow, alam kong masakit po sa'yo yun. You know? Nasaktan ka talaga oh. Labanan mo raw po at all cost, no? Kahit po sabihin na bumalik tong taong to sa'yo, wala pong assurance na hindi niya na po gagawin ulit yan. Daanan mo lang daw po with calmness in your heart na ngayon, no? Kasi ngayon po, somehow, nakikita ko po gusto mo nang bumawi, gusto mo nang bumangon sa sarili mo, no? Although minsan nahihila ka because of impulsive na panic attack na bakit naiisip mo na naman siya, bakit naaapektuhan ka pa rin, no? Somehow, no? Kaya sa nakikita ko po sa iyo, kailangan mo po siyang kailangan mo po talagang labanan itong mga ganitong sitwasyon. Head over heart, sa nakikita ko po dito ay matututo ka na po sa mga susunod pang panahon, no? Huwag mo pong sayangin, marami pa pong pwedeng mangyari sa iyo. Avoiding conflicts, i-avoid mo raw po yung mga makakapagbigay sa iyo ng stress, kasi sa totoo lang, every time po na nakakabalita ka tungkol sa kanya, parang sumisikip po ang dibdib mo na hindi mo maintindihan, tama? Parang hindi ka makahinga, no? Normal lang po yan, huwag ka pong matakot. It is just normal, no? Siya po, pag nakakabalita siya sa iyo, hindi lang siya sumisikip ang dibdib niya, nagagalaiti pa po siya sa galit pagka nababalitaan niya na okay ka po, no? Na okay ka na hindi ka na affected sa kanya. Tuloy mo lang po yun, no? Pretend until you make it, no? Para hindi ka na po niya baliwalain pa. Ay, wala ka na pong pwedeng puntahan na mas ikakababagsak mo pa. You will now go upward. Papanik na po yung buhay mo, no? Hindi ka na po pababa. Abundance, prosperity, and security sa nakikita ko po ay magiging maayos ka pa po sa mga susunod na panahon. Kailangan mo lang pong harapin ito. Ayan, no? There's joy, success, positivity, and celebration. Pag natanggap mo po lahat ng nangyari sa buhay mo, may darating po na talagang magmamahal sa'yo, no? Ayan, no? Mali po ang paghusga niya sa'yo, no? Mali po ang paghusga niya sa'yo. So ngayon, nung nawala ka, tsaka niya po hinahanap-hanap yung mga bagay na nakasanayan niya sa'yo nung kayo pa. Okay? So that's it for your first reading for today. Sabi ko nga po, hinahanap-hanap niya yung mga bagay na nakasanayan niya nung kayo pa. Kaya ngayon, yung mga bagay na naibigay mo, mga nakasanayan niya, ibigay mo po lahat sa sarili mo. Pagmamahal, attention, focus on yourself, lahat. Deserve mo pong ispoilin yung sarili mo. Ispoiled mo po yung sarili mo kesa sa mga taong ini-spoiled mo na wala naman po talagang pagmamahal meron sa iyo. Alam mo, hindi naman po masamang tumulong at magbigay ng saya sa ibang tao, pero dapat mo pong isipin yung hindi ka po aabusuhin. Okay? So that's it for your first reading of the day today. I hope naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below? Ayan, o sana po ay makarelate po kayong lahat. At for those of you po who wants to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena.
That's Ladyly, Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account, no? I do random calls din po sa mga tao, so please follow nyo na rin po yan para po kayo ay aking makontak din, ano, at makamusta. Yan. So maraming salamat po sa inyong lahat, to all my ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And for those of you na lumalapit sa ibang tarot card readers at minumura lang po kayo tulad ng kausap ko kanina, please, you don't deserve that kind of treatment, no? Broken hearted na kayo, pinagsalitaan na kayo ng masasakit ng inyong mga person at lalapit kayo para humingi ng tulong. Hindi nyo po deserve murahin, no? Wag nyo pong tanggapin yung mga ganyan at wag nyo paniniwalaan kung sasabihin sa inyo kukulamin kayo or whatsoever. Hindi po yan maka-Diyos. Okay? So, kung minura po kayo, sabihan nyo na lang po, God bless you. Grabe po, no? Marami po sa akin tumawag ngayon at umiiyak at ganun po ang sama-sama ng loob sa ibang tarot card readers. Hindi po lahat ganun. Pagpasensyahan nyo po yung mga taong ganun. Okay? Yun lang po, no? Anong lagi ko pong paalala sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala. At sana po napanood nyo na po yung first, second, and third reading of the day bago po kayo lumapit dito. Okay? God bless you everyone. I love you all and God bless you. Bye!